Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Kalmutan time na naman tayo at nandito na naman ang batang 13-year-old woman grandmaster Lu Miaoyi ng China. Nitong nakaraan lang Feb 21 to 25, 2024 ay naglaro siya sa Craguero Resort Chess International Open. Ayan, nakita nyo po sa aking bandang taas. Ang ganda ng venue nila, no? Resort talaga at ito po ay standard. Ibig sabihin, long game ang laging sinasalihan ni Miao Miao. Nakaharap niya ang matinding grandmaster ng Poland na si Grzegorz Nasuta. Ayan, pero Nasuta na lang ang ibibigkas ko ha. Nakakalito yung first name niya eh. Bago tayo magsimula, shoutout po kay Attorney Polo Pantalion. Ayan, magkikita po kami at ninanais niya na makatulong po sa pag-promote ng chess, pagsuporta sa chess players na may potential. Ayan, looking forward po, attorney, na ma-meet kita. Shout out. Okay, simulan na kagad natin ang ginawa ni Miao Miao nag E4. C5 naman si Nasuta, Knight F3, E6, at nag C3. Ayan, medyo ngayon ko lang nakita si Miao Miao na nag-delayed alapin Sicilian. Usually kasi ang ginagawa niya D4, di ba? Yung normal line niya na open Sicilian, pero nag C3 muna, D5, capture, Queen takes D5 at nauwi na po sa Sicilian Alapin proper main line. Ito yung nauwi na na transpose. Knight F6, Knight A3, ayan, para magda Knight B5 at nag Knight C6, Bishop E3, support the D4 muna, kumapture at Knight B5. Good move. Yan talaga po ang nasa linya para lulundag doon. May tempo attack pa naman sa C7. Ayan. Kasi dito, kung basta-basta lang ka-capture, halimbawa, Knight takes D4, may Bishop takes A3 na makapagpapahina sa istruktura ng puti. Ayan, pangit. Double pawn, hiwalay ang pawn sa C3, sisimplihan lang ng castle, mabigat na positional problem ito para sa puti. Ayan, kaya eksaktong-eksakto ang timpla ng Knight B5 muna at nag-Queen D8 para walang talon. Knight B takes D4, Knight D5, inatake ang bishop at nag-Knight takes C6, capture, Bishop D2, Bishop B7 at nag-Queen C2. Ayan, bookline pa rin ito. Queen C7, C4, ayan, paalis sa strong knight na nasa gitna. Bumalik Knight F6, C5 para makapanikip ng galawan or developments, hindi makasipay, manatiling barado ang bishop sa b7, ganun din naman at nalilimitahan din ang development ng dark square bishop. Nag-knight d7, tiniret ang pawn sa c5, nag-b4 at nawala po sa talaan ng aklat ng Lichess Opening Database. Novelty. Ang mga nagdaang laban na may tumira na ng bishop c3, mayroon na ring tumira ng castle queenside. Ayan. Okay, pero tingnan natin itong bagong luto ni Miao Miao B4. Pagtibayin lang ang pawn sa C5 at nag-A5. Ayun, basag. Kumapture, Bishop takes C5 at nag-Bishop C3. Pressure sa G7. Nag-Bishop D6. Medyo kumarga dito ng lalim si GM Nasuta. Pinapakain niya ang pawn sa G7. Hindi niya pinansin eh. Pero nag-A6 dito si Miao Miao. At yan din po talaga ang tumbok na tira ng computer engine. Pero teka muna mga kamatyas, atin munang himay-mayin, bakit kaya hindi pwedeng capturein ang libreng pawn sa G7? Mayroon daw bishop to B4 check. Makakaistorbo ba? At syempre medyo masagwa naman kung king ang gagalaw. Hanggat maaari ay mapanatiling wag magalaw yan at makapag-castle pa, di ba? O harang bishop, ang gagawin ka, capturing daw, takes and simple queen takes a5. Ayun. Masisimplify pala ang position plus magkakaroon ng weak pawn sa a file ang puti. Ayan. Evaluation bar slightly better for black. O balik tayo. Kaya ang ginawa dito, bishop at good move naman ang napili talaga. Ang ganda ng pagkakanamnam ni Miao Miao sa long game na decision na yan. Ano? Nag-rook takes a6. Bakit tore ang pinang-capture at hindi bishop? Ano mayroon? Kakapturein, takes, bishop takes g7, queen a5 check, king f1, kasi kung bishop c3 may ganun lang, sasalubungin lang, no? Rook g8, queen takes, and queen b5 checking g1. Ayan, wala naman ako nakikitang komplikasyon
Talagang klaro na lamang ang puti. O dito kasi after A6, tama naman ang tira ng computer engine, yan din ang tira eh. Rook takes A6 eh. O, equal evaluation bar oh. Takes and takes. Ayun. Ang importante dito kay GM Nasuta ay yung king ni Meow Meow hindi makapagtago. Yan ang pine-prevent niya sa puti. Nag-knight D4. Ayun. Bumaba ng bahagya ang evaluation bar. Kitang-kita na mali din si Meow Meow. Dapat daw po ang malakas sa tira ay Rook D1. Ayan. At wag munang capturein yun. Mahiwaga yung G7 po na yun ah. O, balik tayo sa knight D4 na ginawa. Nag-castle na. Knight E2. Ayun naman ang ibig sabihin ni Meow Meow. Para maibara ang knight at makapag-castle na. Ayan sa mga beginners po nating tagapanood. Hindi pwedeng mag-castling kung ang dadaanan ng king ay naka-threat. Bawal mag-castling sa chess. Okay, kaya ginawan muna ng paraan ni Meow Meow na matakpan yan. Then, ready to castle na siya. Bishop to E5 pero wala. Binubulabog talaga siya ni GM Nasuta. Sige, mag-castling ka, try mo lang. O nag-rook D1 dito si Meow Meow. O bakit hindi naman makapag-castling? Kasi pag kinasling ka agad, ka-capture sa C3. O pag kinapture ng queen, bitin naman ng knight. Obligado, knight makaka-capture. Eh di wala na. O bawi din. O di ba? O kaya dito, nag-rook D1 muna. Hinay-hinay muna. Kinapture. Queen takes C3, knight to F6. So, hindi pa rin makapag-castle. Bitin ang knight. Queen F3. Ayan na, gustong-gusto na ni Meow Meow makapagtago. Pero nililigalig talaga siya ni GM Nasuta. Hindi pwede. Nag-Queen A5 check. Queen C3 harang and nag-Queen B5. Tuloy-tuloy ang pang-iistorbo. Nag-Knight D4. Threat ang Queen. Queen G5. Ayan, no, tineret. Ginugulo talaga siya. Ginugulo. Nag-Knight F3. Ayun, kinargahan ni Meow Meow ng sacrifice G2 pawn. At dito po, nag-Queen B5. Ayun. Hindi rin natumbukan dito ni GM Nasuta ang matigas na tira Queen G4. Tapos, magku-Queen B3. Rook D4. Queen F5. And Queen B2. Ayan, para walang mga check-check sa ilalim. Pero, still, parang unclear pa rin sa akin to. Kahit na kasi di ba kapag castling mabigat pa rin ang sitwasyon ng puti, hindi biro. Ayan, balik tayo no. Pero baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi mo diniretso? Ano meron pag kinapture yan para malaman na natin? Kakapturein kasi mag-rook G1 eh. Oh. Pag nag-Queen H3, may capture kasi sa knight eh. Ayan. Meron kasing ganyan napaparating ka-capturein ang knight. Nako po. Mathematician yan. Balik tayo. So, hindi nakita, no? Queen B5, Knight D4, kinulit-ulit. Queen E5 check, hinarangan ng Queen. Queen D5. Ayun, placing lang. Ibig sabihin na tamang pwesto lang. Placing. Na hanap-hanap na po pwedeng bumigay si Meow Meow. May threat sa G2. May threat sa A2. Nag-Queen A3. Ayun, tineret yung bishop. Pero hindi pa rin sumang-ayon ng computer engine. Ang ginawa, Queen E4 check, harang, Queen D5. Queen A3 ulit. Mukhang okay na kay Meow Meow. Sige, draw tayo. Okay na. Nag-Queen E4 check. Harang ulit. Nag-Queen takes G2 na. Ayaw ni GM ng tabla. Kasi nakita niya yata, bata pa to. 13 years old lang to. Tapos sa rating, no? O kaya ayaw niya. Queen F3. Queen to Queen at the same time. Suportahan ng Tore. Queen G5. Knight takes C6. Ayan, para walang Queen E5 check. Wala ring Queen A5 check. Nag-Queen C5. Naku po, yan ang mabigat, no? Pag ang king nasa gitna. Hiwang-hiwa. Hindi makakasling. Rook G1. Ayun, sa inis si Meow Meow. Ayoko na mag-castling. Sige. Galawin na yung Tore. Ayan, may pressure. At nag-Knight to D5. Knight to E5. Queen A5 check. Rook D2. Force. Queen C7. Tineret ang Knight. Ayun, napilitan na dito si Meow Meow. Nag-desperate na siya. Rook takes D5. Sa inis ng pangkukulit ni GM Nasuta, ayan na, binalik na. Nag-Queen B7 ay talaga naman, no? Kumarga. Bakit hindi pwedeng capturein? Ano meron? Pag kinapture, ayun, may ganon. Pero equal lang naman eh. Takes, Queen G3 check. Okay, may ganon. Pag nag-King F6, Knight G4, capture yun, no? Parang losing pa. Parang nakakatakot pa nga to sa Check. Capture.
Queen takes. Equal evaluation ba? Hindi, lang mga puti. Ayun, kaya pala. Okay, kaya hindi kinapture ito. Ang ginawa, Queen B7, pero G6 ang accurate move mga kamatsas. Yan ang accurate na saan pupunta ang tore na mapapanatili niyang depensado ang knight sa E5. Ayun. Wala no? Walang pupuntahan Ang binigay na lang knight D7 ng gulo tapos capture, capture and Queen A5 check, King D1, Queen takes A2, ayan, etc. etc. Pero timpladong equal yan. Magulo nga lang, magulo. Balik tayo sa ginawang Queen B7, ayun. Nakita dito ni Meow Meow ang sa kabila ng napaka-gusot na maraming mga check-check, ano kaya ang perfect move dito na talagang kailangan talagang maitira yun ng puti. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook D4. Eksakto. Napaka-accurate niyan. At ng gulo, Queen B1 check, Queen D1 harang. Queen takes A2. Ayan, gulo-gulo na lang ang habol dito At ayun, nako, another puzzle. Meow-meow game tayo Pag meow-meow, marami tayong ginagawang puzzle. Alam nyo na yan. Sige po, pakipasada ulit sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Excellent po. Boom! Rook takes G7. Nangalmot. Capture. Boom! Check. King F6. Boom! Kalkulado ni Meow Meow. Nakalculate niya, no? Nag-resign po dito si GM Nasuta. Sa ibang bansa, pumipisak siya ng GM, Pero yung pagdayo niya sa atin, nahihirapan siya, no? Marami siyang lesson na nakuha sa atin dito sa kamatsas natin sa Pilipinas bakit nag-resign? Alamin natin. Isa-isayin natin. Pag nag-King G7 po kasi ito laman. Queen G5 check, King H8, may Queen F6 check, King G8, Rook G4, matsas. Okay? Ngayon, papaano kung dito naman tumakbo? Mag-King E7, may Knight to C6 check, obligado, and Rook D8, matsas. Ayun, kalkulado. Hanggang dulo, sinilip ni Meow Meow. Ayun. At ito ang pinakamaganda niyang game, no? Hindi naman siya nag-champion dito, pero tama lang ang score niya dito, mga kamatyas. Marami nga lang siyang tabla. Ang inanalyze lang natin yung best game niya against strong Poland GM. Ang alam ko, nakakasama ito nila Jan Krzysztof Duda sa mga team tournament pagka dinadala yung Poland. Alam ko napapasabak din yan Medyo familiar sa akin yung name niya, pero hindi siya masyadong babad sa elite chess. Kaya medyo parang ngayon lang natin napansin, Ayan po mga kamatsas, sana po natuto kayo dito sa ating inanalyze na lumagablab na laban ni Meow Meow sa mga bata po. Na-inspired ba kayo? Ayan, at sana maabot nyo yung tapang, yung confidence ni Meow Meow at talagang tuloy-tuloy po ang pag-aaral niya, Siguro ito yung last tournament niya bago siya umuwi kasi ang pagkakasabi ng kanyang mother, March pa uuwi, 2024 uuwi sa China. Ibig sabihin, magmula nung kamatcha, sunod-sunod yon. Puro meron siyang tournament calendar schedule na talaga. Ganong katindi ang batang ito and in the future, baka ito po ay mag-World Women Champion. Hindi natin alam, no? Abangan natin mga kamatyas. Maraming salamat po. Sana natuto kayo. At sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatyas merchandise, waiting lang po. I-open namin ang store sa Shopee link Ayan, pasensya na. And shout out ulit kay Attorney Polo Pantalion. Ayan, looking forward to see you, Attorney. Napakaganda po ng inyong hangarin sa Philippine Chess. Ayan, tutulong po siya mga kamatyas. Maraming salamat. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.